sasagutin ko lang yung katanungan ng isa nating kahabi mula kay Sir Reggie Santos. Ito actually matagal niya na ito tinanong sa akin, or siguro mga 2 weeks ago, parang ganon. Sir, good morning. Kulang ba ang supply this coming year or sapat na sa dami ng breeder at grower ngayon? Nasustain na ba ang demand this month of the year 2023 to 2024? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Yo, what's up? Sa magandang araw ulit sa inyo mga kapiskada. So yun nga guys, it's nice to be back and it's been a while dahil matagal-tagal talaga tayong hindi nakapag-update dito sa ating Top Yard at matagal tayo hindi nakapag-vlog dahil grabe yung mga pinagagawa natin ng mga nakaraang buwan at yung mga tao na nagtiwala sa atin, yung mga tinrabaho natin, sobrang naging busy talaga tayo guys, kaya late tayo nakapag-update. Actually marami tayong video na nakaabang, so hindi ko lang siya na-upload dahil kulang na kulang sa oras. And by the way, for today's video guys, update tayo dito sa ating Top Yard dahil BOI lang ng mga some information regarding kung ano na nangyari dito, anong bago dito sa ating setup, at sa lahat ng mga livestock natin na nandito. Samahan nyo guys, tara, let's go! So guys, magandang araw ulit sa inyo. At yun, for today's video guys, update tayo dito sa ating Top Yard dahil matagal-tagal tayong hindi nakapag-update. At meron tayong mga bagong pinagagawa dito sa ating area na kung mapapansin nyo guys. Ayan, sabi ko nga sa inyo, sobrang busy natin. So the last time nandito yung ating mga buried female. So nung mga nakaraan, paalis-alis tayo at walang masyado nagbabantay dito dahil solo-solo lang natin yung galawan dito. At sad to say, yung mga naandito na mga na-breed isolation tank na to, which is yung buried female natin dito, is naunti yung hatching niya dahil nga napabayaan natin. So hindi natin halos agad nakuha lahat ng mga Kralings na naandito guys. Ganon din dito sa pangalawa at yung mga susunod dito. So yung pinaka naging successful lang tayo guys, kung mapapansin nyo, yung unang na vlog natin dito na regarding sa Blue Jeans Crayfish, eto na guys, nagkalat na sila dito at pwede na natin i-transfer sa mas malaking lagayan. So ilawan natin siya. Kung mapapansin nyo guys, ayun oh, yung mga maliliit na naandun, ayan yung mga Blue Jeans natin. Ang dami nila dito guys, ayan. So nagulat ako pag check ko kagabi. So kumalat na sila, ayan kung mapapansin nyo guys. Marami pa dun sa tiyan ng ating buried female, kung mapapansin nyo, andun oh. So nasa mga belly pa niya, halos siguro more or less mga nasa 500. So kung mapapansin nyo, ayun, nandun sila. So eto guys, for transfer na to sa mga susunod na araw, ililipat natin yung mga Kralings natin. Ang dami yan guys, ayan, nakakalat. So nilagyan ko lang muna sila ng dahon ng saging, yan, para at least hindi sila totaling mag-away-away kasi sa dami nga nila dyan guys, para may ibang taguan yung iba. Ayan oh, grabe. So yan, successful tayo dyan guys. So dumako naman tayo dito guys. Dito naman guys, eto, ganun din. So nung mga nakaraan nga halos naging busy tayo, pero yung mga naandito natin na Kralings, ayan, naglalakihan na sila. So for harvest na rin to. At soon, abangan nyo to guys kasi i-out ko sila, yung mga Kralings na naandito guys. Ayan, so check natin kung ilan na lang yung mga naandito. Dito naman sa baba, kung mapapansin nyo, ito yung mga pang-out natin. Marami na rin dito guys na mga ready to breed na mga female. So ganun pa rin, napaka-quality pa rin ng tubig natin. Tapos same pa rin yung filtration natin. Ito, naka DIY pa rin tayo na meron tayong plants ng photos. Ayan, marami na rin gumaya ng setup natin na to guys, kakapanood ng Piskada channel. So sa mga nag-aalaga at nagbe-breed yan, tuloy-tuloy lang tayo guys. Ayan, so marami na rin ako nakikita nito sa mga group, yung mga ganitong style. So sa baba guys, andito naman yung ating mga male. Ayan, mga nakatago sila dito guys. Ayan oh, madami sila dyan guys. Ayan. So ganun pa rin, wala namang halos pinagbago tong setup natin, ganun pa rin. And yung naandito naman guys, tsaka yung mga breeder natin na naandito, ayan, ayusin din natin yan, magsiset tayo ng panibago. At meron tayong panibagong batch na sinasalang dito, which is yung ating Blue Jeans pa rin. So ito pa rin yung male natin na ginamit, yung paanak na natin, yung unang batch natin. Grabe to, napaka-solid na itong Blue Jeans na yan. Gawa ng andali na itong pumare sa mga babae. So marami rin siyang maglabas ng mga Kralings. Ayan oh, dahil nga napaka-solid yan. So ang ginagamit natin guys,
yung blue jeans na to, bali ang nangyayari dito, yung lalaki natin na to, so pinapares natin yan sa blue jeans na yung mga ibang, di sila magkapatid, bale. So napaka-importante rin ng selective breeding. So marami na kasi ngayon gumagawa ng inbreeding. So abangan nyo sa mga susunod nating vlog yan at tatalakayin natin yan guys, kung ano ba yung kahalagahan ng selective breeding. Ayan. Tapos dito tayo guys, sa baba, yung mga ibang railings natin kung mapapansin nyo dito. Ayan o. So sabi ko nga sa inyo, dahil naging busy tayo nung mga nakaraan, eto may nagmolt pa, eto may blue jeans pa tayo dito. So ayan po sila, nangunti talaga kasi nga sobrang busy natin nung mga nakaraan. Tapos eto pa rin yung ating mga blue jeans. So sa mga magtatanong at nagpaplano pa rin, nangungulit sa atin na kung kailan tayo mag-release, abangan nyo po yan mag-update tayo dyan mga sir. So kung kailan tayo mag-release, dahil marami tayong palabas na mga blue jeans ngayon, papalakihin lang natin sila. So ito is mga female lahat, so sama-sama, and then yung male nandun sa baba. Alright? Tapos ito, ayusin din natin yan, lilinisin din natin yan guys, dahil may papalit tayong mga panibagong set of breeders na naandito. Ayan guys, ito ngayon yung ating panibagong update sa Top Yard, na kung saan, kung mapapansin nyo, dati nandito nakalagay yung ating pool pan. So ngayon, dinitouch ko na siya, tinanggal ko na siya dahil nga hindi na siya kaya ng area. Ibig sabihin, yung capacity kasi kahit mag-load ako ng marami, hindi na rin na-accommodate kasi nga yung area natin hindi naman totally ganong kalakihan. Kaya naman gumawa tayo ng version 2 nito, makikita nyo. Pero ito guys is wala pang filtration na nakalagay. So by ano lang yan, by rack. So iba yung dito sa pangalawa at dun sa pinakababa. Unlike dito kasi isang motor lang yung gumagana dyan. So nag-iikot-ikot lang yung system na naan dito. So ngayon, yung naan dito guys is 4 cycle pa, ayan mapapansin nyo. Pero matagal na rin to, halos siguro mga mag-isang linggo na rin or isang linggo na. So nilagyan lang natin ng mga bulok na daw ng saging. May mga photos kayo nakikita dyan. So eto, naka-ready to for sa mga railings natin na mga blue jeans. Mapapansin nyo, may mga gapis na rin tayo nilagay dito. Ayan, mga nakatago dyan sila. Ayan, may mga gapis na. So sa mga susunod na araw, meron tayong ilalagay dito for sure. Marami din na tayong ilalagay agad dito dahil okay na yung ating mga tubig. Ayan o, andun yung mga gapi natin. Mapapansin nyo, ayan. Ayan, para nag-start up na agad yung ammonia. So marami pa akong mga ituturo sa inyo guys, dahil nga marami sa ating nagtatanong regarding kung paano yung tamang pag-cycle, pag-start, ano yung kailangan, mga dapat gawin. Yan, makiantabay lang kayo sa ating channel dahil marami tayong pa-follow up ng mga video para sa inyo. Alright? So dito sa baba, ganun din. Ayan, nakikita nyo, nagbo-bloom na yung mga photos natin, humahaba na, dumadami na ulit. So may lalagay tayo dito. So try natin makahabol ulit, mag-daily vlogs tayo dahil gusto ko rin kamustahin yung mga ibang kahabi natin na nagsistart mag-breed na, mag-farming dahil marami talaga silang tinatanong regarding sa market, kung ano na nga ba yung status ng crayfish farming sa Pilipinas. Alright? So eto guys, nag-build pa ako ng isa pang panibagong rack. Ayan, kung makikita nyo. So dito naman guys, exclusive lang siya na 3-layer tank para sa ating mga buried female. So lahat to is, kita nyo, may mga fixed divider siya. Yung divider natin dito is hindi na siya natatanggal. So may mga purpose tayong ginagawa dyan, bakit ganyan yung setup na nangyayari dito. Ayan. So dito guys, meron tayong bali 6 na buried female ngayon. So yung nasa pinakababa is bakante pa to. Wala pa siya dahil cycle pa rin. Pero ito kasi, nung nag-check tayo kagabi dito sa mga tanks natin, grabe, hindi ko alam na marami pala tayong mga buried female ulit. Kasi akala ko wala na dahil yung iba, drop na yung iba, nag-hatch na yung iba, kaso nga lang hindi natin nakukuha agad-agad, kaya nakakain din sila. So dito guys, may iba-ibang klase ng mga buried female na naandito. Kung mapapansin nyo, ito papakita ko sa inyo. Etong buried female natin dito, kung makikita nyo yan, no? Ginagawa niya, pinapaning niya yung kanyang mga krailing sa ilalim. Ito guys, malapit pa lang itong mag-hatch. So kung mapapansin nyo, ayan, mga krailings na rin yung mga nandyan, pero hindi pa natin siya totally dapat ipagpag or ilipat. So gaya na sinabi ko, hindi talaga ako fanatic ng pagpapagpag, no? Depende siguro sa sitwasyon kung sakaling kailangan. Pero usually na ginagawa natin is hinayaan natin na kumawala dito sa lagayan nila yung mga krailings. Kagaya ng nakita nyo kanina dun sa blue jeans. So ito yung buried female na natin na dito is malapit na siyang
hatch. So more or less mga ilang weeks na lang to malapit na mag-drop yan. So dito naman meron pa rin tayo ditong female, kung makikita nyo. Yung female natin na to is nag-drop siya dahil paglipat ko pumagpag siya eh. So yung mga ibang egg is naglaglagan, pero masaya tayo kasi pinulot pa rin niya, binalik niya dun sa belly niya. So may mga ganun kasing buried female, no, na kinukuha pa rin kahit na nahuhulog minsan yung mga egg. Alright, so ito pa yung ating buried female. So ayan, no, pahinga sila ngayong oras na to dahil ang oras natin ngayon ay 1:35 PM. So ayan, so ito rin, bago pa lang din to. And then ito naman yung blue jeans natin, nakapares nung kaninang lalaki na pinakita ko sa inyo. Ito isa rin to sa maraming egg, itong isa na to. At ito guys, ayan, no, kitang kita nyo, tanghaling tapat, ayan, no, napakadami ring egg nito guys. Kung makikita nyo, nakapold. Ito yung mga sign kung buried female na yan, ayan, no. So abangan nyo kasi ito, napakadaming itlog nito. Bali yung kapares nito na pinakita ko kanina sa inyo na may mga craylings na female natin. So nandun, ito yung isa sa mga female natin na kapares nung unang batch natin. Alright, tapos ito naman guys, kahapon nung naglipat ako, so yung female naman natin na to, kita nyo, nagpapahinga siya ngayon. So yung female natin na yan guys is kakakita ko lang na may egg. So hindi pa fully developed, nagkamali ako ng transfer kaya yan, dinrap niya yung mga ibang egg niya at nagmolds na. Ibig sabihin wala na chances yan guys na ma-hatch. Ayan, oh, kung mapapansin nyo yan, nakakalat na yung mga egg dyan. So wala na, bugok na yan, hindi na siya mag-hatch. So hindi ko lang sure kung meron pang naiwan dun sa belly niya. So hopefully kung may matira pa, try natin kung mag-hatch pa. Pero possible itong mga to, wala na, hindi na siya mag-hatch talaga. Alright, tapos dito guys, yung ating, so dito naman guys, yung ating mga napaanak na mga blue jeans. Ito na po sila guys. Grabe, ang dami na yan, no? Naglalaki yan na 1 inches, 1.5, may mga 2 inches. Ayan na sila guys. Yung naandito is more or less mga nasa 30 pieces na lang sila out of nasa 50 plus. So ganoon naman ang nangyayari kasi usually kapag sa mga craylings, mataas ang mortality dyan. Possible yan yung mga cannibalism, yung iba nababansot, maraming case to case ng ano, kaya nababawasan yung harvest natin. Pero ganoon pa man, masaya tayo kasi meron tayong mga panibagong magiging breeder dito. Ayan, gagawin nating mga materyales itong mga blue jeans natin. Alright, ayan yung mga update natin dito guys. So kung mapapansin nyo, nag-upgrade na tayo ulit ng lagayan at marami tayong mga ilalagay dito. So dito, ayusin na lang natin yung mga ibang area na naandito at i-clear natin to dahil ayusin natin dahil sobrang dumi talaga. So yun nga guys, kamusta kayo? At gusto ko lang kamustahin yung mga nag-breed ngayon dahil Luzon, Visayas, Mindanao, marami na talagang nag-aalaga. Nakakatuwa din kasi dumadami na tayo. Marami na nag-breed, dumami na rin yung nagbibenta. Yung iba bagsak presyo pero ganun talaga, diba? So bago ang lahat guys, sagutin ko lang yung katanungan ng isa nating kahabi mula kay Sir Reggie Santos. Ito actually matagal niya na ito tinanong sa akin, or siguro mga 2 weeks ago. Ayon sa tanong niya, Sir, good morning. Kulang pa ba ang supply this coming year or sapat na sa dami ng breeder at grower ngayon? So, nasustain na ba ang demand this month of the year 2023 to 2024? Regarding sa tanong niya guys, masasabi natin na hindi pa ganun talaga ka-sustainable, no, yung supply regarding para sa pang-food consumption. Isa rin to talaga sa marami sa mga kahabi natin ang tinatanong palagi, kamusta na nga ba yung crayfish farming sa Pilipinas? Kasi usually nakikita nila sa page, marami nang naggalat, binibenta, bagsak presyo na yung iba. So gano'n na nga ba kasustain, no? Gaya nga ng sinabi ko, hanggat hindi nyo pa nakikita sa mga palengke ninyo yan, hindi pa siya totally saturated, kumbaga. So again guys, yung crayfish farming sa Pilipinas, malayo pa talaga yung tatakbuhin. Ilang beses ko na to sinabi sa inyo guys, kasi sa ngayon more on breeding pa talaga halos lahat. Kasi yung mga farming lahat dito sa buong Pilipinas, kahit pagsama-samahin nyo yan, hindi pa kayang supplyan yung pagkain para sa buong Pilipinas. Kaya maraming gustong aspirant, maraming mga gusto mag-start, mag-alaga, di ba? Mag-venture ng crayfish farming dahil nga gusto nila na, di ba, baka pala rin din sa pagpaparami ng crayfish farming. So
masasabi natin guys na yung supply natin ngayon hindi pa talaga ganun ka-sustainable. Kasi nga, more on breeding pa lang, nag-start pa lang lahat. Yung iba, mga newbie pa din, marami pa rin sumasabay. So, marami nagsabi, marami na kasi sa online, sa mga groups, marami na nagbibenta. Ang tanong kasi dyan guys, gano'n na ba talaga karami? Diba? Baka yung dami na yan, hindi pa kaya mag-sustain or mag-supply. Diba? For example, ako meron akong restaurant and naghanap ako ng supplier ko para sa crayfish, no? Na ibibenta ko rin sa aking resto. Now, kukunin ko yung isang supply ng isang breeder for a month. So, kukunin ko yung supply niya. Ang tanong dyan, kaya mo pa bang supplyan the next month? Or kung magkatuloy-tuloy lahat yan sa buong buwan? Tandaan nyo guys, ang hatching ng crayfish natin or yung market size natin is 6 to 7 months bago natin siya ibenta pang food consumption. Napakatagal na time gap yan. Imagine niyo yan. Guys, isipin nyo kung halimbawa isang resto pa lang ang kukuha sa inyo. Ang tanong, kaya nyo pa ba mag-supply ng tuloy-tuloy sa buong taon or the next year? Diba? Sa isang restaurant pa lang yun. Imagine niyo bansa yung pinag-uusapan natin dito. Marami talagang nangangarap at gustong magparami ng crayfish. So sana nasagot ko yung katanungan mo, Sir Reggie Santos, dahil nga yung demand and supply natin, mataas ang demand niya, kulang ang supply. Kaya lahat ng mga kahabi natin is nag-start pa lamang po sa pag-aalaga ng crayfish. So tuloy-tuloy lang tayo guys, for sure. Malayong-malayo ang tatakboy natin sa crayfish farming. So basta tamang informasyon lang, tamang knowledge sa pag-aalaga. So gaya na sinabi ko sa inyo, dito naman sa ating top yard, willing naman tayo turo or lahat, ibigay natin yung mga ibang detalye dyan sa mga dapat yung malaman. Alright? So sana nasagot ko yan. At kung kayo may mga katanungan pa, mag-comment lang kayo dito sa video na to at baka sagutin na natin lahat yan dahil mag-focus ulit tayo sa pag-vlog. Dahil sobrang nabisi lang tayo, makakabawi din ako sa inyo. So sa mga may mga katanungan, shoutout, mag-comment lang kayo sa video na to. Alright? So yun nga guys, so yan, that's it for today's video. So update lang tayo ng mixtape, follow up lang tayo dahil para malaman nyo kung ano na yung nangyayari dito sa ating top yard. So again, maraming salamat sa lahat ng tao na sumusuporta sa patuloy na nanonood ng ating mga video. So mag-browse lang kayo dyan, marami kayong matututunan regarding sa pag-aalaga ng crayfish at sa pagpa-farming. So maraming salamat din sa mga subscriber natin, sa lahat ng mga customer ko na patuloy na pumupunta dito. Grabe, hindi ko mawari yung pakiramdam ko dahil alalayo nila guys, bumibisita rito para lang pumikap ng mga crayfish sa atin. So bilang kapalit, nagbibigay tayo ng mga freebies. So yung mga crayfish natin ngayon, marami tayong pang out, naka-promo tayo. Punta lang kayo dito, walang problema sa mga discount and sa mga freebies na natin binibigay. Pambawi na rin syempre sa mga suporta ninyo. At gusto lang muna pasalamatan ulit at batiin lahat ng mga kuya, ate, bunso and friends of Eagles. Ayan, maraming salamat po sa inyo at happy first founding anniversary sa amin, sa Aguila ng Dasma Matigas Eagles Club, sa lahat ng mga bagong elected officers. So maraming salamat kay Kuya Presmark, kay upcoming President Kuya Nino Santa Cruz. Ayan, maraming salamat sa lahat ng member, maraming salamat. At sa lahat ng mga kakuya ko, ate, bunso and friends of Eagles sa buong Pilipinas at sa iba-ibang bansa. Maraming salamat po sa inyo at mabuhay ang Agila. At ganun din, maraming salamat din po kay Sir Arturo Cabrera. Ito yung customer ko, grabe, napaka-solid nito guys. Ayun yung na-service na natin from Bulacan at nagpa-setup sa atin. So grabe yung ginawa sa aming pakikitungo, pakikisama, grabe. Ang sarap ng mga luto ni ma'am. Ma'am, maraming salamat po sa inyo, sa mga anak niyo po. Salamat po sa inyo kay Sir Arturo. At papalis ng November yan, pabalik ulit ng trabaho niya. So ingat po kayo, God bless, maraming salamat. At more blessing pa sir, sana magtuloy-tuloy yung project natin sa Bataan regarding sa pagpa-farming natin. So alright, at ganun din kay Sir Bogs, dito naman yan sa Las Piñas. Grabe, isa rin tong solid din yung support sa atin. At lahat, hindi ko may isa-isa, maraming salamat sa lahat ng mga nagpapa-shoutout. Hindi ko man kayo may isa-isa dun sa mga messenger na sinisend nyo na para magpa-shoutout. Shoutout po sa inyo at maraming salamat. So update ulit tayo kinabukasan regarding dito sa mga bago ulit at yung ibang knowledge na pwede nyo pang matutunan. Maraming salamat sa inyo. At yun nga, kung bago ko pala sa channel ko at mahilig ka sa fish keeping content, sa lahat ng pets na pwede nating alagaan, please like, share, and subscribe at click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga bago nating uploads. Again guys, sa mga nagtatanong sa ibang detalye, ito yung aking FB page, pakipollow na lang at pakishare na rin dyan. Dyan ako nag-upload ng madalas regarding sa mga promos natin regarding sa crayfish. So check nyo lang yan guys, ito yung link at yung contact number, tumawag lang kayo dyan para sa mabilis na transaction. Maraming salamat sa inyo. Until the next vlog. Peace, let's go!